Buwan na naman po ng Mayo. Pag ganitong buwan ay hindi ko maiwasan na isipin yung nangyari noon 5 years ago. Ako po si Priscilla, Tubong, Bulacan. 2 years lang ang gap namin ng ate ko, pero sa aming dalawa ay siya talaga yung palaging inaaya na magsagala tuwing Flores de Mayo. Tanggap ko naman po dahil kumpara sa ate ko, higit na mas maganda naman talaga siya. Kaya ako, taga-nood lamang at taga-kuha ng pictures tuwing magsasagala ang ate ko. Yun ang taon kung saan na-experience ko ito. Nanunood lang din ako sa ate ko at kinukuhanan siya ng larawan. Sumagi sa isip ko na gusto ko ring magsuot ng ganung gown ni ate kasi sobrang ganda. Inilihis ko na lang ang tingin ko sa iba pang babae na nakabihis ng gown at napadako yung tingin ko doon sa dulong pila ng babaeng nagsasagala. Sa dulong pila ay naglalakad ang babaeng nakaputing gown. Wala siyang kapartner, nakasabayang naglalakad at higit na ipinagtataka ko ay bakit basang-basa ang gown niya na para bang naulanan siya. Samantalang hindi pa naman umuulan ng araw na yon. Tapos wala ring mga taong pumapansin sa kanya o gustong tumulong kasi sobrang bigat ng gown nito habang naglalakad. Natapakan niya pa yung gown ng nasa unahan niyang babae, kaya natapilok ang babae. Tapos pagtingin ng babae sa likod ay sumigaw siya ng napakalakas. Agaw atensyon talaga, kaya may lumapit sa kanya. Tumingin naman ako sa babae na nakasuot na basang gown at nilagpasan lang yung babaeng sumigaw at nagpatuloy na sa paglalakad. Yun ang dahilan kung bakit halos wala akong nakuhang larawan sa ate ko kasi nandun lang talaga yung atensyon ko sa babae. Kasi ang weird ng ikinikilos niya, lalo na yung nakita ko yung itsura niya kasi kumalat na yung maskara niya sa mukha niya at muntik na din ako mapasigaw nang mapansin kong tapyas ang bibig niya. Pagkayari ng sagala ay hindi ko napansin kung saan na yung babae sa dulo ng pila. Basta ay galit na galit sa akin ng ate ko kasi konti lang talaga ang nakuha kong larawan. Nang tanungin ko kung sino at kilala niya ba yung babae na nasa dulong pila, ang sabi niya ay oo raw, si Shane daw. Tapos sunod kong tinanong ay kung basa ang gown niya, saka bakit ganon ang bibig niya. Tiningnan naman ako ng masama ng kapatid ko. Sino daw ba ang tinutukoy ko? Wala naman daw silang kasama na basa ang gown at tapyas ang bunganga. Ang tinutukoy pala ni ate kong nasa dulong pila ay yung natapilok na babae. Tumatawa pa nga ang ate ko nang ikwento niya na bigla na lang daw tumili ng malakas si Shane na parang takot na takot. Agaw eksena lang daw. Hindi ako makapaniwala sa sinabi ng ate ko, kaya nagtanong pa ako sa mama ko kung nakita niya sa sagala yung babaeng basa ang gown. Pero ako naman ay talagang napapaisip po kung sino nga ba yung babae sa sagala noong Flores de Mayo. At kung multo nga ito, bakit nandun pa rin siya? Magandang araw po sa ating mga listeners dyan. Ako si Sandra. Hindi ako sigurado kung mapipili nyo itong kwento ko kasi parang pangkaraniwan na lamang po ang ganitong experience. Pero kung naka-experience din po kayo ng ganito sa akin, ay i-share nyo din po. Naglalakad ako papunta ng sakayan nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Hindi ko po talaga akalain na uulan dahil sobrang tirik ng araw noong umaga. Kaya wala akong dalang payong. Saka Mayo pa lang noon, kaya hindi pa talaga tag-ulan. Sakto naman na may nakita akong waiting shed, kaya sumilong ako. Walang ibang tao, kaya hindi nakakahiya na basang-basa na yung damit ko. Tiningnan ko yung loob ng bag ko kung nabasa ba, pero buti na lang at hindi. Nag-aabang ako ng dadaan na jeep para makasakay at makauwi na rin. Siguro yung mga 2 minutes pa lang ako sa waiting shed ay may lalaking tumatakbo at sumilong na rin. Medyo basa na rin yung damit niya
dahil mas lumakas pa ang ulan. Nakita ko na parehas kami ng uniformeng suot, kaya alam kong schoolmate kami. Yung lalaki ang unang kumausap sa akin. Nagbiro siya na pambihira naman daw yung ulan at bigla-bigla na lang daw ang dating. Sa paghihintay namin ng sasakyan ay nalaman ko na schoolmate ko nga siya. Siya si Biko. Engineering ang course niya at same lang kami ng age. Ang dami pa naming napag-usapan. Stress na nga daw siya sa school kasi ang taas ng expectation ng magulang niya sa kanya. Sabi ko lang, chill lang siya. Tapos iniisip ko na sana ay kunin niya yung number ko para magka-chat naman kami. Kasi aaminin ko na nagwapuhan talaga ako sa kanya. Sa pag-uusap namin ay may ibang tao na rin sumilong sa waiting shed. Tapos kami, tuloy pa rin sa kwentuhan. Hanggang sa may bata nang kumalabit sa akin. Tapos sinabi niya, "Ate, sinong kausap mo?" Kasi kanina pa raw ako salita ng salita. Pero wala naman daw akong kausap. Naguluhan ako kaya tumingin ako sa tabi ko. Pero hindi ko na nakita si Biko. Kinabahan ako kasi kanina lang ay kausap ko pa siya. Hindi ko rin nakita itong umalis. Tumingin din ako sa ibang tao na nandun sa waiting shed at tinitingnan nila na para bang may something ako sa ulo. Sakto naman na may humintong jeep kaya sumakay na ako. May mga kaibigan ako na may kakilala sa engineering department ng school namin. Kaya nagtanong-tanong ako kung kilala ba nila si Biko. Pero wala daw silang kilala. Kahit yung iba nga ay napagtanungan ko na. Pero wala talagang estudyante na Biko ang pangalan. Hanggang kamakailan lang po, ewan ko kung coincidence lang pero yung pinsang ko na 3 years ang tanda sa akin ay graduate siya ng engineering sa school namin. Bigla na lang naming napag-usapan yung about sa stress sa school at suicide. Kung nahihirapan daw ako ay magsabi lang ako. Kasi may kabats daw siya noon na sobrang na-depress at nagpakamatay. Ang mas lalong ikinagulat ko dahil ang pangalan ng lalaki ay Biko. Kumusta po kayo mga kapasta? Delfina na lang po ang itawag niyo sa akin. Taga Sambales po kami at itong ibabahagi ko po ay ang pinakamasalimuot na pangyayari sa buhay namin ng pamilya ko. Anniversary ng magulang ko noon. Buwan ng Mayo po yun nangyari. Kapag ganun ang okasyon ay buo talaga ang pamilya namin. Dumadalaw si ate kahit may sarili ng pamilya. Pati ang ibang kuya ko na nasa malayong lugar. Basta buo po kami. Mas nadagdagan pa kasi may mga anak na mga kapatid ko noon. At ako na lang ang nag-iisang anak na naiwan sa bahay. Doble ang saya kapag may ganun na okasyon kasi dumodoble rin ang pamilya namin at may mga pamangkin pa ako sa mga kapatid ko. Kaya mas maingay ang bahay namin. Naunang dumating ang kuya ko sa bahay namin. Naunahan pa nila sa biyahe sila ate kasi mas malayo sila kuya. Tapos nag-alala na kami kasi 2 oras nang late sila ate. Buntis pa naman si ate kaya si mama na paranoid kasi 1 oras lang naman ang biyahe at sobrang natagalan daw si ate. Hindi rin makontak sila ate kaya lalo kaming nag-alala. Pero sabi ng mga kuya ko baka na traffic lang daw. Pero nangyari na rin kasi dati yon kaya hindi naman ako nag-isip na may masamang nangyari. Ako ang nasa sala at nag-aayos ng mga dekorasyon, samantalang nagluluto naman ang mga magulang ko. Napalabas ako bigla nang makarinig ako ng tunog ng sasakyan papunta sa amin. Bumusina pa ng 2 beses. Alam ko na sila ate na yon, kaya napasigaw ako ng, "Nandiyan na sila ate!" Agad-agad ay tumakbo ko sa labas para sana buksan ang malaking gate namin. Pero nagulat ako nang huminto ang sira-sirang sasakyan sa harap ng bahay namin.
yupi-yupi at hindi mo iisipin na kaya pang umandar. Kasi grabe talaga ang sira. Basag pa ang salamin ng bintana. Naguguluhan na ako nung oras na yon. Isa-isang lumabas sila ate, yung dalawang maliit na anak niya at ang asawa niya. Nakangiting naglalakad sila papunta sa gawi ko habang dugu-duguan ang itsura na parang walang nangyari. Lumabas na ang mga kuya ko mula sa bahay namin. "Oh, asa na sila? Wala pa naman ah." Napatingin ako sa kanila. Umiiyak na ako noon. Palakas ng palakas yung iyak ko. Lalo na nang pagkabalik ko ng tingin kila ate ay wala na sila. Yun din ang oras na may tumawag sa amin at ibinalita na naaksidenteng sinasakyang kotse nila ate. Sa kanilang lahat po, yung isang pamangking ko lang ang nakaligtas dahil yakap-yakap nga ng asawa ni ate. May mga araw talaga na hindi na mauulit at maibabalik pa. Kung dati masaya kami sa araw na yon, ang mga magulang ko ay palaging umiiyak at naririnig kong kinakausap nilang Diyos kung bakit mas nauna pa raw kuhain sila ate kaysa sa kanila. Sobrang sakit po nang nangyari sa amin. Simula noon, ang mga magulang ko, imbis na masayang nagdidiwang ng anibersaryo tuwing May, ay nagtitirik na lamang ng kandila. '90s pa po ito nangyari. Pero syempre, naikwento lang sa akin ng mga tita ko kasi wala pa naman ako nito. Ewan ko lang po kung maniniwala kayo. Pero ako naman kasi na-experience ko to sa pamilya ko. Sina lola, si mama at ang mga tita ko po ang nakakakita. Kwento ng mga tita ko, yung kapatid ng lola ko ay bigla na lamang daw nagkasakit. Tapos hindi pa nila maintindihan kung ano ba. Paano kasi ay bigla na lang daw tumirik ang mata, nilagnat ang mataas at nanginginig ang mga kamay at paa. Nagbabalat din daw ng matindi ang kapatid ni lola. Noon naman po kasi yung matatanda ay hindi nila agad pinaghihinalaan na may sakit sa katawan. Una muna nilang iisipin na baka nausog, nakulam o kung ano pa mang lumang paniniwala. Nakapagtataka daw kasi malakas ang pangangatawan nito at parang bigla na lang daw na may dumapong sakit. Kaya yung pamilya daw ni lola ay nagpasya nang ipatingin sa isang manggagamot yung kapatid ni lola. Noon daw talaga kasi ay usong-uso daw na kapag may sakit na hindi maipaliwanag, ang albularyo talaga ang sagot. Ang sabi daw ng albularyo na pagtripan daw ng mangkukulam. Pero imbis na kung ano-anong herbal na gamot ang ipainom, ay isa lang ang ipinayo ng albularyo. Buwan ng Mayo noon, kaya ang payo niya ay hintayin daw nilang bumuhos ang unang ulan ng Mayo kasi nakakagamot daw yun sa karamdaman. Pero ang gawin daw nila ay magsahod ng batya, magpakulo ng tubig na may dahon ng bayabas at ihalo daw dun sa tubig na mula sa unang ulan ng Mayo at saka ipaligo sa kapatid ni lola. Nakaipon sila lola ng kalahating batya. Nagpakulo na rin sila ng tubig na may dahon ng bayabas at ipinanghalo saka ipinaliko. At kinaumagahan lang ay himalang na wala ang panginginig ng mga kamay at paa, pati yung lagnat at saka yung pagbabalat ng katawan. Umayos na mabuti ang kalagayan ng kapatid ni lola nang dahil sa payo ng albularyo. Napapaisip po tuloy ako. Marahil kaya laging sinasabi ng matatanda noon na gamot nga raw ang unang ulan ng buwan ng Mayo dahil sa mga experience nila noon. Kaya din pala pinapayagan ako noong maliit pa ako na maligo sa ulan kapag kaunang ulan ng Mayo. Dahil doon parang biyaya kasi kung titingnan nila. Hanggang ngayon po ay pinaniniwalaan pa rin ng buong pamilya na may hatid na himala ang unang ulan ng Mayo. Marahil ay wala na o iilan na lamang po ang naniniwala sa kasabihan na yon. Pero marami ang nagpapatunay sa pamilya ko at nakaranas sila ng himala. Pero masyado na pong napapahaba ang kwento ko kung iisa-isahin ko pa.
Nasa inyo na din naman po kung maniniwala kayo. Hanggang dito na lang po. Hanggang sa muli na lang po mga kapasta. Ako po ang inyong lingkod at masugid na tagapakinig mula sa Laguna. Sonia po ang pangalan ko. Hello po sa mga nakikinig ngayong araw. Ang pangalan ko po ay Bani ng Nueva Ecija. Matagal-tagal na po itong nangyari, pero share ko lang din po since May na naman at may naaalala kasi ako ngayon. Marami na naman ang mga taong nag-aabang sa bukid tuwing hapon ng ganitong araw. Malalaman niyo po kung bakit. Dito po sa parte ng Nueva Ecija kung saan kami nakatira, ay uso po yung mga nanghuhuli ng salagubang kapag umaaraw tapos biglang uulan sa buwan ng May. Laking tuwa ng mga tao at kanya-kanya sila ng racket para makarami. Para sa amin kasi malasa at masarap ang salagubang. Kung ibibenta ito ay mahal din. May mga gumagawa pa ng pabango ng salagubang para dumapo na lang doon at may mga naghuhukay naman sa lupa. Tuwing hapon, papadilim na nakadalasan ay sumasabo na mga salagubang. Lilipad yun at magkakagulo talaga ang mga tao sa pagkuha. Isa na po doon ang pamilya ko. Bata pa lang ako ay kasama na akong nangunguha ng salagubang. May dala-dala kaming bote ng 1.5 na Coke. May mga pagkakataon na nakakarami naman kami ng huli. Pero may mga araw na paisa-isa lang. At dito nga po nangyari yung experience ko habang nangunguha kami sa bukid. Nung araw na yon, sumabo at ang daming lumabas na salagubang. Yun nga lang ay masyadong mataas ang lipad. Ang liit ko pa noon. Kaya kahit anong talon ko ay hindi ko maabot. Mabibilis din po silang lumipad at swerte ko na kung makakakuha ako ng isa. Ang ginawa ko, hinabol ko yung salagubang. Hindi ko po namalaya na ang layo ko na pala sa mga magulang ko. Tapos ang dilim-dilim na. At ang gamit ko pong flashlight ay yung maliit na flashlight sa lighter. Pero hindi ko po naisip yon na malayo na pala ako sa pamilya ko. Nagulat na lang ako nang maitutok ko yung flashlight sa isang lalaki na puro putik ang katawan. Yung mata lang niya ang nakikita ko sa mukha niya. Literal po na naihi ako sa takot. Kasi naabutan ko yung lalaki na yon na humahaba yung dila at isa-isang hinuhuli yung salagubang at kinakain niya ng buhay na parang palaka. Nang mapatingin sa akin yung lalaki ay parang nagulat din siya dahil mabilis na tumakbo sa talahiban. Tapos ako umiyak ng umiyak lalo na nang hindi ko makita ang pamilya ko dahil puro talahib lang ang nakikita ko. Buti na lang at may matandang nakakita sa akin na nangunguha din ng salagubang. Dinala niya ako doon sa bungad ng bukid. Baka nandun daw ang mga magulang ko. Kasi nandoon ang karamihan sa mga taong nanghuhuli. At nandun nga po sila mama. Nag-aalala na pala sila dahil hindi ako mahanap. Kinurot pa ako sa singit ni mama dahil sinabi niyang huwag akong lalayo. Pero matigas talaga ang ulo ko. Samantalang ako ay hindi pa rin tumigil sa pag-iyak kasi hindi maalis sa utak ko yung nakita ko. Nakita ko po talaga yung lalaki. Kinakain niya ng buhay ang salagubang. Gamit lang yung humahabang dila nito. Pagkatapos na mangyari yon ay hindi na ako sumama kila mama sa takot ko na makita ko uli yung lalaki.